Hi guys, pakita ko sa inyo paano ko mag-cut ng bars. So ito yung ginagamit ko. Hiwa-hiwalay ito. So dinikit ko lang sila using masking tape. So ganyan siya. Nabili ko to sa Shopee. May kasama siyang 8x8 pan. Before, niro-ruler ko yung bars para pantay-pantay. Tapos kung mapansin nyo, itong chopping board ko may mga sukat yan. Ito yung una kong ginawa and very natatagalan ako kapag ganito yung method. And then hanggang sa na-try ko yung ruler. Yung ruler lang na 12 inches ruler yung ginagamit ko before. And then may nakita akong ganito sa Shopee, so I decided to buy. Medyo pricey lang siya. Ilalagay ko sa screen kung magkano ko siya nabili. Pero yan, sige. Start na tayo. Before ko siya i-cut nung ito, i-ano ko muna siya ng spatula sa sides para madali siyang lumabas pag itataob na. Okay, so after kong gamitin yon yung ano bang tawag dyan, basta yung panghati ko na meron na siyang division. Ito naman yung next kong gagamitin. So hindi ko totally pinupush siya kasi hindi maganda yung pagkakaslice kapag iyon talaga yung gagamitin. So kailangan ko lang ng guide para alam ko kung anong line yung hahatiin ko. Ayan, so ganito na yung itsura niya. Diba? At least pantay-pantay sila. So this is cashew, cheese, and cookies and cream. So sa isang big jar, naglalagay ako ng tig 4 kasi 12 pieces yung laman ng isang big jar. specific color na ni-request yung customer.
ko sa inyo guys yung ginagamit kong isang label printer or yung logo maker ko. Ito, from Foam Memo. Ganyan siya. So, ito napakita ko na from my previous video kung paano ako mag-create ng sticker label pag lalagyan ko siya ng mga flavor. So, ito yung ginagamit ko from Nimbot. Ito naman yung pinaka-logo natin. So, pakita ko sa inyo yung finished product. Kasi gagamitin ko yung phone ko to edit. Ganito na yung itsura niya using the thermal printer. Simple lang. Okay, ito na yung finished product. Very aesthetic looking. Simple lang. So, isa lang yung nilagyan ko ng ganyan, sticker tsaka ribbon. Kasi to, pangkain lang to ng ate ko. Order niya to. Ito naman sa ka-office mate niya. So, ito guys, itong pinapakita ko sa inyo is for a different customer. So, si Madam, nag-request siya ng 20 small jars ng coconut macaroons para sa baptism ng kanyang anak. Ang request niya ay pastel green. So, ganito yung pagka-green niya. Medyo madilim na. Kita nyo ba? Pasensya sa mga bata. Rinig na rinig yung ingay nila sa labas. So, ayan. Thank you for being part of one of the most significant moments in my life. So, ayan. Nakuha ko lang din yan sa Canva. So, yung pinakita ko sa inyong logo maker,
yung Fomemo. Ginagamit ko yon kapag yung logo is hindi naman siya colored. Yung sticker niya is colored na siya, kaya yung mga text and design or yung mga icons, yung mga nakikita nyo, yung star, tas may candle, tas yung letters, black lang. So, ginagamit ko siya kapag hindi naman complicated yung gusto ni customer na design ng logo. Pero kapag may kulay, tapos may design na iba, yung printer na Canon yung ginagamit ko. So, ayan siya. Very nice. Natapos ko na yung mga jars. Kaya pag nag-bake ako ng coconut macaroons, isisilid ko na lang sila dyan lahat.